So good morning mga idol. Troubleshooting tayo. Umiilaw pa rin siya kahit nakapatay yung switch. Kung natandaan nyo itong in-install ko na ilaw dito sa may plant box sa nakakapanood ng video na to. So ito yung concern ni madam. Nakapatay doon yung switch pero merong ilaw. No? So ngayon, umaga inobserbahan ko siya ay walang ilaw. No? Nung after nang magdilig yung mismong ano nila dito, driver, ay doon nagkaroon ng reaction or pagkakaroon ng konting ilaw yung mga bulb. So, kagad chinek ko dito sa may bulb na area, no? Ito sa may receptacle. So, dito tumambad sa akin na basa yung area ng receptacle. So, napapasukan siya ng tubig. Then, kinuna natin siya ng resistance, body ground to receptacle ay nagkaroon siya ng resistance ng 56, no? So, ibig sabihin niyan is grounded yung ating receptacle, no? Kasi pinapasukan siya ng tubig, no? So, hindi 100% na ano pala tong design ng ilaw na to ay hindi siya pang outdoor talaga ng 100% dahil yung salamin niya kasi ay wala siyang rubber, no? Kaya pag nagdilig, pag tumama dito sa may salamin, automatically papasok yung tubig doon sa may base mismo ng receptacle, no? Dapat itong receptacle nila ay dapat meron din tong rubber, nakapatong siya sa rubber or may allowance siya, no? So, hindi siya 100% na ano na pang outdoor, no? May kulang sa design na to. Yung sa tingin ko lang, no? Hindi naman sa paninira, no? So, naway magkaroon na din ng lesson para ma-upgrade pa nila ng todo yung mga ganitong design ng mga ilaw, no? So, doon naman sa troubleshooting, bakit mabilis ko siyang na-analyze, no? Para sa mga baguhan. So, bago kayo pumasok sa isang problema, bago nyo galawin, i-analyze nyo muna, i-observe nyo muna anong mga nangyayari. Kasi nung pagkabit ko niyan ay wala pa yung problema, no? Hindi pa siya nagkaroon ng ilaw ng kahit na maliit. So walang ganoon nung first na pag-install ko. So kaya sabi ko, obserbahan ko muna kung anong pangyayari. So hindi na ako nakialam pa doon sa power supply ko dahil ang power supply namin ay line to line, no? So kahit alin sa dalawang wire na yun ay hot wire yun dahil line to line, no? Ang gamit ditong supply. Kaya dumirect na ako dito sa may receptacle or dito sa ilaw. So hindi na din ako nagbaklas ng switches. Hindi ko na din chinek yung switches dahil bago naman yon. Then doon naman sa mga wirings, bago ko naman yan in-install ay chinek ko yan ng 100% na walang grounded. So doon mabilis ko siyang na trouble at pinaliwanag ko din kay madam kung ano yung cause, no? So naintindihan ni madam, kaya ang solusyon namin dito sa problema ay isilanta lang or ibulkasil ang area or paligid nitong receptacle nitong ilaw na to. So solusyonan na lang namin para continue yung ilaw na to, hindi na din sila magpalit ng ilaw. So kahit sa ganung pamaraan ay makakalis na din ng panibagong gastos si madam kasi sila din kasi yung bumili nito. So bilang electrician ay gawa natin ng paraan kahit anong mangyari. So nakita nyo naman na maraming tubig na pumapasok dito sa may area ng receptacle or sa mismong ilaw. Kasi yung bulb na ginagamit natin ay sobrang napaka-sensitive niyan, lalo na LED. Sa LED kasi kapag may konting ground at lalo na 110 yung isang supply, then nagkakaroon ng ground, kahit nakapatay yung switch niyan, automatically magkaroon niya ng konting liwanag. Meron naman ibang bulb na LED na kahit hindi siya grounded ay meron pa rin siyang dim light. So ginagamitan lang namin yun ng capacitor or 0.1 microfarad. Yun yung ginagamit namin sa mga may liwanag na konti kahit nakapatay yung switch.